Ako po si Juan Formoso Grade Emerald. Tatalakayin ko ngayon araw ay bahagi ng pananalita. Ito ay ang panghalip. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay ang salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangalan ng nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugan ng panghalili o pamalit. Kadalasan itong ginagamit sa mga talata, pangungusap at kwento. Mayroon 5 uri ang panghalip. Panghalip panao, panghalip na paari, panghalip na pananong, panghalip na pamatlig, at panghalip na panaklaw. Panghalip panao, ano ba ang ibig sabihin nito? Panghalip panao, ipinapalit ito sa ngalan ng taong nagsasalita sa taong kausap o sa taong pinag-uusapan. Ilan sa mga halimbawa ng panghalip panao ay ang mga salita ako, ikaw, mo, siya, niya, tayo, namin, kami, namin, ninyo, sila, nila. Mga halimbawa: siya Ana ay mabait na bata. Ako ay kumain ng sopas. Bago ang sapatos mo. Binili ko ang sombrero sa mall. Ikaw at si Mira ay pupunta sa palengke. Panghalip paari. Ito ang mga salitang ipinapalit sa pangalan ng taong nagmamay-ari ng bagay. Ang mga halimbawa nito sa isahan ay ang akin, iyo, at kanya. Sa maramihan ay ang ating, amin, inyo, at kanila. Mga halimbawa: sa akin ang aklat na iyan. Iyo ang tinapay na ito. Sa amin ang bahay na iyan. Atin ang bansang Pilipinas. Panghalip pananong. Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa bagay, tao, hayop, buo, gawain, katangian, panahon, at iba pa. Nagtatapos ito sa bantas na tandang pananong. Mga halimbawa: ano ang pangalan mo? Saan ka namasyal kahapon? Ilan kayong magkakapatid? Kanino ang bag na ito? Panghalip pamatlig. Ang panghalip pamatlig ay mga salitang pumapalit sa pagturo sa mga bagay, hayop, lugar, isina, saan ang layo o distansya ng taong nagsasalita sa kanyang kausap. Ang mga halimbawa nito ay ito, iyan, iyon, at iba pa. Mga halimbawa: ito ang aking cellphone. Iyon, nais kong sapatos. Doon ang palengke. Ayan ang bagong gusali ng paaralan. At ang huli panghalip panaklaw, ito ay panghalili sa pangalan na sumasaklaw sa kaisahan, dami o bilang o kalahatan. Tinutukoy din ito sa isang pangalan na hindi tiyak o walang katiyakan kung ano ito. Mga halimbawa: sino man, kanino man, alin man, saan man, bawat isa, at iba pa. Mga halimbawa: ang lahat ay dapat maging handa sa darating na bagyo. Bawat isa ay may kanyang-kanyang responsibilidad sa komunidad. Ano man ang iyong gawain, huwag mong kalimutang manalangin sa Diyos. Sino man ang may kagustuhan ay maaaring sumali sa ating samahan. At dito
dito nagtatapos ang aking maikli report tungkol sa panghalip. Sana may natutuhan kayo. Salamat po.